lahat papuri sa kapitasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubungan niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob
at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan, dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Tumayo na po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel mga kusinugo. Ngunit lumapit sa kaniyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. At ang mga pagbasa po natin ngayon matibay na paalalang gumawa po ng isang covenant ang Panginoon para sa kanyang bayang pinili. Siya ang kanilang magiging Diyos at sila ang kaniyang magiging bayan. Pero dahil na rin sa ang pag-ibig niya ay walang hanggan, tumawid sa ating mga hangganan, ang naabot ng kaniyang habag. So hindi lang doon sa mga kalahi niya,
hindi lang doon sa kanilang bayan. Madedevelop ito ng husto sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So maging ang hindi kabilang sa kanila ay ibinilang niyang kaniya. Maging ang mga itinuring na hindi karapat-dapat ay pinaging dapat niya. Ang tinitingnan po niya ay ang iyong pananalig, hindi kung taga saan ka. Ang nakaaantig sa kanyang kalooban ay kapakumbabaan, hindi lahing pinagmulan. Sino nga ba naman ang hindi magpapatira pa sa pananalangin kung ang iyong mahal na anak ay naagaw na sa iyo ng mga puwersang hindi mo kayang sagupain? Hahanap at hahanap ka talaga ng mas malakas sa iyo para iligtas ang anak mo. Kaya nga't kung isasali natin sa ating lengguwahe ang sinabing malakas ng ale, maaari pong ganito: sige na Lord, pagalingin niyo na po ang anak ko. Sa dinami-dami na po ng ginawa ninyong malalaking kababalaghan, sisiw lang po ito sa inyo. Mumulang po ito sa inyo. At kahit gamumo lang ito, malaking bagay na po ito sa amin. Umuwi siyang taglay ang ipinamanhik niyang taimtim kay Jesus. Iniwan na nga ng demonyo ang kanyang anak. Sa ginawa pong ito ng mahal na pong Jesus Nazareno, minamahal kong mga kapatid, naaabot kamay ang Diyos. Kaya palang abutin ang Diyos. Maging ng mga samumo na lang nagpapahalaga. Yung mga mumong nalalaglag sa ilalim ng hapag. Sabi nga po ni John Shea, Jesus made God accessible to all like the village well. Ginawa daw po ni Jesus na accessible o kayang marating ang Diyos gaya ng isang balon sa nayon. Kaya kung sa tingin natin katahimikan, ang tugon sa una nating pakiusap, makiusap po tayo uli. Huwag po tayo magsawa. Feeling rejected man tayo sa pangalawa nating pakikiusap, makisuyo pa rin tayo. Ma-highlight man kung sino tayo o kung ano tayo. Sa ikatlo nating pagpapahinuhod, manikluhod pa rin po tayo. At manahan sa katotohanang sa pangyayaring ito po, dito pa lang, sa pangyayaring ito, sa binasa natin sa Ebanghelyo, nabagbag na po ang kalooban ng mahal na pong Jesus Nazareno. Napalitan na ang sarili niyang mindset. Kasi po siya, katulad din ng iba, ay produkto ng kanyang lipunan at panahon. So ang paniwala, hindi naman dapat ipamigay sa mga tuta ang pagkain para sa mga anak. Yung mga tutang tinutukoy nila, ay di yung hindi kabilang sa kanila. Yung mga tagalabas, yung mga hindi Hudyo. Yung mga anak, yung mga Hudyo. Ngayon, dahil na rin siguro, sa nakita niyang malaking pananalig ng babaeng Kananeya, napalitan ang sarili niyang mindset na siya ay hindi lamang para sa kanila. Ang blessed assurance pong ito ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang lalong magpatibay sa ating pananampalataya. At pagtitiwalang nakikita po niya ang ating mga paghihirap. Nababagbag ang kanyang damdamin. Siguro hindi niya matiis na ganun ang nangyari doon sa anak ng babaeng iyon. Hindi makayanan ng babaeng iyon ang nangyari sa kanyang anak. So, ginawan niya ng paraan. Yung ating misery, ang nakakapagpaisod
nakakapagpaisod, nakakabagbag o nakaka-move sa Ingles ng damdamin ng ating Panginoon. Magtiwala din tayo mga kapatid na samantalang nakikita niya ang ating mga paghihirap, gusto rin niya na lumaya tayo rito. Dahil ang paghihirap in itself ay hindi salvific. Wala pong kalugod-lugod sa paghihirap mismo. Pero kung maitatranscend po natin ang ating paghihirap, ano man ang ating nararanasan, naghihirap tayo ngayong mag-review araw-araw, gabi-gabi, puyat tayo para makapasa sa ating board exam. Gusto rin ng Diyos na tayo makapasa, na maigpawan natin ang ating nararanasang paghihirap ngayon. Kaya hilingin po natin sa Espiritong Banal na bawat hibla ng ating efforts ay matutunan nating ialay sa mas noble na purpose. Hindi lamang para sa atin, hindi lamang for the sake na makapasa ka, kundi ano ba yung nakikita mong kahalagahan ng pagkakapasa mo. Halimbawa, nag-aaral kang psychometrician, ano ba kung makapasa ka? Di, pag nakapasa ka, bigay ka ng mga psychological tests sa mga nangangailangan nito. At pagka naiskuran mo yun ng tama, na-interpret mo ng tama, nakapagbigay ka ng mabuting psychological assessment report, ay di napakalaking tulong sa intervention na gagawin sa iyong client. Kasi yung mabuting intervention nakabase sa mabuting diagnosis. Ayun, magandang makita natin ang value beyond what is at hand. Kung ano ang nandito, ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan mo na itong maisakatuparan? Sa madaling sabi, mga kapatid, ang ating mga pagsusumikap sa araw-araw ay maialay nawa natin sa pagtataguyod ng kaharian ng langit dito pa lang, ngayon pa lang. At yung ating pag-aalaya nawa ay hindi lang yung mga kapagbayad sa atin ng mabuti o kaya makakapagsauli ng ating efforts, kundi yung mga naninimot na lamang ng mumo sa ilalim ng hapag. At ang pagkakaloob natin sa kanila ng ating sarili at ng mga tinanggap din natin gaya ng ating talento, gaya ng ating lakas, gaya ng ating oras, ang ating buhay ay makapagbigay buhay at laya dinawa sa mga pinagkakaitan nito. Mahal na poong Jesus Nazareno, mahabag din po kayo sa amin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. Bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan, manalangin po tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. At sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad
na mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin na mga walang halagang hadlang ng galit at alitan. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naninigaling at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, lakas loob po nating iakyat sa krus ang ating mga personal na intensyon, yung pong mga kahilingan natin sa Panginoon na tuluyan na tayong gumaling, makapasanawa tayo, matanggap nawa natin yung biyaya na matagal na nating hinihiling. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan. Maging bukas nawa lagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ay na inialay ng iyo'y Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa. Gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas.
Sa pagpupuri nami ang nakikinabangay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang makapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mo ring maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga kahilingan, idinadalangin, pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyak na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuan
buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.